Big good news, Palasyo, nagpanik na. Natagpuan, bagsak, BP Sara, mag-take over ka na sa Palasyo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! May breaking news po Malupit na breaking news po ang nangyari. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng Banatero, syempre mga idol natin yan. At isa dyan, ang idol natin na si Banat Bay, ipagpatuloy natin. At talaga nga namang ito po ay kagimbal-gimbal. Alam niyo kung ano po yun? Aba, si Marcos, kinain na ng lupa. Bumagsak na ng todo-todo. Negative 27 na siya. Yung trust rating ng mga Pilipino sa kanya, wala na talaga. Negative 27. Wala na, negative 27. Kumbaga, pasang-awa na yan. Mantakin mo, presidente ka ng Pilipinas, tapos ang magiging survey sa'yo, yung mga trust rate sa'yo is negative 27. So, ibig sabihin yan, hindi nagugustuhan ng mga tao yung nagiging serbisyo mo, yung pinapakitang serbisyo mo sa bayan. Kasi kung nagugustuhan nila yung pinapakita mong serbisyo sa bayan, ibig sabihin nun, tataas ng tataas yan. 'Di ba? Kaso nga lang, eto pa lang, nakikita na natin na parang ayaw na sa'yo ng mga tao. Doon pa lang nakikita mo na once na bagsak ang survey sa'yo, ibig sabihin, ayaw na sa'yo ng mga tao. Pero laging sinasabi ng mga kapanalig niya, ng mga taong nakaikot sa kanya, ng mga nakapwesto na nakaikot sa kanya, na wala yan, survey lang yan, kunwari lang yung mga ganyan. Gusto pa rin siya ng mga tao, siya ang gusto ng mga tao, hindi ang mga Duterte, ganito. Pero Diyos ko naman, sa 100 survey, puro yun ang siguro 80% ang nakikita natin na na puro ganun, laging bagsak. Ay, nako. Alam mo, kung ako yun hindi naman ako siya masyadong nagmamalinis, Pero kung ako yun, mga banateros, magre-resign na ako. Yun nga Kasi isa lang talaga ibig sabihin nun Ayaw ka na ng mga Pilipino. Ayun. Di ba? Ayaw ka na. Para bagang ganire. Halimbawa, yung jowa mo, di ba? Yung jowa mo, nagloloko. Ayaw na sa'yo. Pag nagloko siya, ipinapakita niya pa sa'yo. Inuuwi niya pa yung lalaki doon sa bahay niyo. Para ipakita sa iyo. Tawa nga ako, may napanood ako isang reels napanood ko. Yung babae, katabi niya yung lalaki na hindi niya asawa. Tapos inihimas-himas niya. Yung lalaki tulog, nakadapa. Tapos pagpasok ng asawa, yung totoong asawa, sabi ba naman nung asawa, "Oh, sino yan?" Sabi ng asawa. Sabi naman nung yung asawa niyang babae, sabi ba naman, kasi siya nagbabayad ng kuryente natin. Siya rin nagbabayad ng ating mga bills o tubig. Siya din nagpapagawa ng mga sira dito sa bahay. Sa lahat. Kaya kailangan kong alagaan to. Ikaw naman, wala ka naman trabaho, wala ka naman ginagawa. So, okay na to, hayaan mo na to. Alam mo, ang catch doon, sabi ba naman ng lalaki, yung asawa na lalaki, sabi niya, abay kung ganun, kumutan mo yan, baka mamaya lamigin yan at magkasakit. Alam mo yun, natawa ako doon Actually, simpleng comedy lang yun. Pero nakakatawa doon, kasi at least yung lalaki na yun, inamin niya. Inamin niya na talagang wala siyang silbi. Alam mo na, maraming ganun. Ayun, yan nga, parang inamin niya na wala siyang silbi. Eto sa atin kasi, kahit sabihin natin na yan nga, yung leader natin, leader ng bansa natin, kahit na sabihin natin ganyan,
na, uy, bumaba ka na, bagsak na yung survey mo. Wala na talaga, parang ayaw na sa ng taong bayan. Sa tingin ko kasi hindi niya gagawin yan. Kahit gustuhin niyang bumaba, kahit sabihin niya na ayaw niya na maging presidente ng Pilipinas, hindi yan papayagan bumaba. Lalong-lalo na nung mga nakaiikot sa kanya, yung mga tao na nakaiikot sa kanya. Siyempre, kapag siya bumaba, sino ba magiging presidente? Si Sara Duterte. So kapag naging presidente si Sara Duterte, ano ang mangyayari? Sigurado, 'di ba? Iisipin nila na mareresbakan sila ni Sara Duterte. 'Yun ang ayaw nilang mangyari, kaya nga gusto muna nila ma-impeach si Sara Duterte. Parang ganito senaryo niyan eh. Gusto muna nilang ma-impeach si Sara Duterte, at kapag na-impeach na siya, iba na ang vice president, baka doon, maaaring gumawa na sila ng bagong paraan. Kasi sa tutuusin lang, no? Kung makikita natin na bagsak ang ratings o survey ni BBM, may posibilidad sa susunod na eleksyon, kung magkakaroon ng eleksyon, may posibilidad na talunin na kung sino yung manok na susulong ni Marcos. Sa tingin nyo ba, mananalo pa yon? Hindi. So, syempre, iisipin ng mga tao na, Marcos at Duterte, nagkaroon na ng problema yan. Di ba? So, ito na yung pagkakataon na magpasok sila ng bagong manok. Yung ibang halimbawa, Dilawan o Pinklawan, o diyan na nila ilitaw si Lenny, o kung meron pa silang bago na ipapasok, syempre, susubukan ngayon ng ibang tao na lumipat sa iba. Diba? Ngayon, ayun yung pagkakataon ngayon ng mga Dilawan tsaka Kakamping. Kasi si Sara Duterte kasi hindi nila pwedeng labanan ng head-to-head eh. Pag nilabanan nila ng head-to-head battle yan sa sa eleksyon, alam nila hindi sila mananalo. Kahit sino ang isulong nila na tumakbong presidente, yung manok nila, hindi mananalo kay Sara Duterte, kaya nga pinagtutulong-tulungan siya. 'Di ba? Kung si Marcos ba, talagang nagiging hadlang sa lahat. Talagang diretso ang kanyang pag-iisip, talagang diretso ang kanyang mga nagiging desisyon, sigurado, pati yan i-impeach. Wala, syempre, nakita naman natin kung sino ang mga nakakasama ngayon ni Marcos, kung sino pa yung sinusuka sila dati, kung sino pa yung mga ayaw na ayaw sa kanila, issue ng sinasamahan nila, yung mga Dilawan, at yung mga Dilawan, na galit kay Marcos, na halos isumpa ang mga Marcos, kita nyo naman, si Marcos din ang kasama ngayon. Samantalang yung mga Duterte, wala namang ginawa sa mga Dilawan na masama. Doon ka magtataka eh. Yung dalawang magkaaway, sila yung nagpati. Yung hindi kasali sa away, yun ang inaway. Mga asawa ngayon walang silbi, yung tambay, kasi jowa kayo ng jowa ng pogi. Marami ngayon yan, dami kong kilalang ganyan. Jowa ng pogi, wala namang pera. Ayun, pagka anak sa kanila, lagi na nag-aaway, pasakit. Kasi alam mo, ang pag-aasawa o pagbo-boyfriend, huwag niyong ipagpapalit sa 5 minutong sarap. Huwag niyong ipagpapalit doon. Siguraduhin ninyo yung lalaki may direksyon sa buhay. Kung walang direksyon na lalaki sa buhay, nonsense. Huwag niyong pagpalit sa 5 minuto, 10 minutong sarap. Pogi kasi siya eh. Ang ganda ng abs niya. Anuhin mo yung abs niya, wala na kayong makain. Anuhin mo yung abs niya, wala kayong pambayad ng kuryente. Gagawin nilang pandesal. Yun ang kakainin. Tubig, di ba? Anong punto ko dito? Kasi si Marcos, kahit sinusuka na siya, tayo, nagsisimbolo ng kanyang asawa, pamilya, anak, sinusuka na siya dahil wala siyang silbi. Mantakin mo, wala siyang silbi. Sinusuka na siya. Tapos, pinagpipilitan niya pa rin yung sarili niya. Di ba? Kaya yung mga... Tingin ko, Sir Banat Bay, sa tingin ko talagang kailangan niya talagang ipagpilitan yung sarili niya. Kasi gaya nga na sinabi ko kanina, kahit sabihin natin na sukong-suko na siya sa mga nangyayari, na dahil parang sinusuka na siya ng mga tao, ayaw na sa kanya, wala siyang ibang option kundi ipagpatuloy ang presidency niya. At syempre, kahit sabihin niya na magsalita siya na ayoko na maging presidente, hindi papayag yung mga taong nakaikot sa kanya. Maraming maaapektuhan once na si Marcos ay magbitaw sa posisyon niya bilang presidente. Oras na siya'y bumaba. Maraming maapektuhan. Unang-una na dyan siya. Yun ang pine-prevent nila dyan. 'Di ba?
Siyempre, ikaw ba naman papayag ka na yung sarili mo hihuhulog mo sa kumukulong lang siyempre hindi. Ikaw ang masusunog. Ikaw ang malalapnos. Kaya hanggat maaari, iiwas ka. Lalong-lalo na, siyempre, alam nila na Vice President pa rin si Sara Duterte. Hirap na hirap nga silang tanggalin pa si Sara Duterte. No? Kayo mga katunay, sa tingin nyo ba ay mai-impeach si Sara Duterte? Ako sa akin kasi, no, napakalabo talagang ma-impeach si Sara Duterte kasi unang-una talong-talo sila sa bilangan. 16 ang kailangan pero mahihirapan sila kumuha ng 16. Kahit sabihin natin na 13 sila, 12, wala pa ring panalo. Talagang wala nang pag-asa yung impeachment na yan. Yung impeachment na yan, ginagawa na lang para sirain ang kredibilidad ni Sara Duterte. Sirain siya sa lahat ng tao at ipamukha sa lahat ng tao na masama si Sara Duterte. Yun ang gusto nilang ipakita. Hindi na yung para matanggal siya as Vice President. Ang gusto talaga nila dito sa impeachment na to, palabasing masama para yung mga tao, yun ang iniisip nila, baka yung mga tao magising sa katotohanan at magkaroon ng rally na pati yung mga DDS, pati yung mga Duterte supporter na naniniwala sa Duterte ay bumaliktad at humiling na i-impeach na din si BP Sara at sumama doon. Yun ang tanging hinahabulang nila. Kasi kung talagang dadaanin sa legal na proseso, talagang matatalo na sila. Hindi talaga may impeach. Sa bilangan pa lang, talo na. Diba? Kahit sabihin natin na yung majority, 13 o 12, sigurado ba dyan na may 13 ang boboto kay BP Sara na makonvict si BP Sara? Malabo pa din yun. Kasi maaaring may bumaliktad pa rin dyan. Para ma-acquit si BP Sara, boboto siya ng ganun. Kaya ginagawa nila lahat para ma-impeach si Sara Duterte. Kaya para sa akin, napakalabo pang bumaba ni BBM. Hanggat nandiyadyaan si BP Sara, hindi mawawala si BBM. 'Di ba? At hindi sila yung mga taong nakaikot na gustong ma-impeach si BP Sara at gusto ring ma-impeach si BBM, hindi rin nila gugustuhin ma-impeach si BBM kasi nandiyadyaan pa si BP Sara. May dignidad pa ng mga kalalakihan. Expect na wag na tayo mag-expect pala kay Marcos na may dignidad dyan. Pero yung mga merong pang dignity na natitira, honor doon sa mga kalalakihan dyan, pag kayo sinusuka na ng asawa ninyo dahil wala kayong silbi, abay, umalis na kayo. Mag-alsabalutan na kayo kasi kawawa naman yung magiging pamilya nung babae. Sabihin, yung anak nyo. Diba? Kaya mo na iba na mag-take over. Aminin mo na lang na isa kang walang kwenta, isa kang tambay, isa kang mahinang nilalang. So, aminin mo na lang yun. Si Marcos, kahit ganito, na wala na yung tiwala ng taong bayan, imaginein mo. Napanood ko nga sa news negative 27. World record daw. Si Pangulong Duterte, tapos na ang termino, sobrang taas pa ng tiwala ng taong bayan. Kahit nga hanggang ngayon, no? Kitang-kita nyo naman, nakakulong na si PRRD pero ang taas pa rin ang tiwala ng taong bayan. Gusto nga ng mga taong bayan, siya uli maging presidente. Kung pwede pa, kung malakas pa siya. Kaso hindi nakakayanin ni PRRD. Di ba? Kaya, yung pinalalabas ng mga bayarang media, yung mga pokpok na media, yung pinapalabas nila na kesyo ayaw na ng tao kay BP Sara Duterte o sa mga Duterte, yan po ay isang katarantaduhan. Isa pong katarantaduhan yan. Hindi po totoo yan. Yan po ay packaging lang nila para sabihin na mumihina si BP Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Parte lang kasi ng paninira yan. Nasasabihin nilang mahina si Sara Duterte. Di ba? Ano yan mind conditioning. Paano tama ba yan? Na gagawin nila na ipamamalita nila na mahina na yan. Para yung ibang mga naniniwala kay Sara Duterte ay humina na din ang paniniwala. Parang tayo na lang pala nakikipaglaban kay Sara Duterte. Ang iba pala na kay BBM na. Doon na naniniwala. So, may posibilidad na maaaring makuha nila at bumaliktad. Pero kung pag-aaralan mo lahat, ako kasi nagre-relay ako sa mga survey na nakikita ko ngayon Ang daming lumalabas na nagiging number 1 si Sara Duterte. Unang-una sa trust rate. 'Di ba? Yung trust rate na yan, ang laki ng trust rate sa kanya ng mga tao.
Tapos yung mga survey pagdating sa susunod na eleksyon sa 2028 sa pagiging presidente, ang taas din ni VP Sara number 1. Kung ayaw sa kanya ng mga tao, dapat bumabagsak na yon. Hindi mo naman pwedeng sabihin na yung mga nagpapasurvey na yon ay kakampi ng mga Duterte. Kasi nakikita ko naman na iba-iba eh. Meron pa ako nakita, 1 PH ba yun? Ganyan, di ba? Sa mga ano yun. Nakita ko naman na yung pagiging presidente tsaka yung trust rate ni VP Sara ay number 1 siya. Oh, so sino ba yung sasabihin mong hindi naniniwala? Na maniniwala doon sa sinasabi nila ni Sara Duterte ay bumabagsak na. Sabi ko nga sa inyo, mag-eleksyon ngayon, landslide yan. Landslide sigurado si VP Sara Duterte. Bakit? Kasi kitang-kita ng mga Pilipino na itong taon to, matindi ang pinagdadaanan, matindi ang panggigiba, matindi yung pagbabatikos, paninira ni Auntie Claire at ng buong gobyerno, and yet, nakatayo pa rin. And yet, lumalaban pa rin. Di ba? Yan po ang isang katangian ng matigas o matibay o malakas na presidente o leader. Oo. Hindi katulad Sa ni nangyayari ngayon kay VP Sara, kung tutusin, kung mahina ang loob niya, talagang kumalas na siya dyan eh. Talagang umalis na siya o talagang natakot na siya sa nangyayari, pero wala eh, relax pa din eh, di ba? Parang mana-mana sa tatay niya eh. Kaya nasa kanya talaga yung pagiging leader ng bansa. Kung tutuusin, meron talagang isang pwedeng tumalo kay Sara Duterte sa pagka-presidente. Sigurado, may isa talagang tatalo kung maano nila yan ha, kung mahihimok nila nakalabanin si Sara Duterte. Di ba? Sigurado matatalo si Sara. 101%. Maaari. Yun na lang ang pag-asa nila. Malakas yun. Kausapin nila si PRRD na tumakbo bilang presidente tapos ilaban nila kay Sara Duterte. Yun, maaaring may laban kay Sara Duterte. Kasi talaga, wala akong maisip na pwedeng maging presidente sa 2028 na pwedeng kumalaban sa kanya. Sino? Si Hontiveros, Jos Mariosep. Sino ba yung police general? Yung kamukha ni yung kamukha nung nagtitinda ng pares. Si Torre, yan. Si John P. Cremulya, Sus Mariosep naman. Parang yung nangyari, si Mike Tyson, nakipagsuntukan kay Pacquiao, parang yan. Hindi, may posibilidad pang manalo si Pacquiao kay Tyson. Parang si Mike Tyson, nakipagsuntukan kay sa tambay sa kanto. Parang gano'n. Para talagang walang pag-asa, no? Siguro ang mahilab-hilab lang ng konti si Leni Robredo. No, pero sa tingin ko, hindi kayang-kaya ilang paso ni Leni yun. Hindi aabot ng mataas na mataas si Leni doon. Kasi siguro sa NCR, pwedeng medyo mataas si Leni Robredo, pero pagdating sa Visayas, tsaka Mindanao, lalo na sa Mindanao, nako, napakahirap talaga yan dahil balwarte ng Duterte yan. Marcos, pag merong pagsubok na dinadaanan, tapos tatanungin siya ng media, lalo na pag foreign media, tatawanan lang niya. Kasi nga, walang alam. Oo. Alam mo, sa totoo lang si BBM, ang sa tingin ko pinaka-bobong presidente meron tayo. Aray. Oo, nakagraduate siya ng Watson Kuno, o Wharton Kuno, nakagraduate siya. Pero alam niyo sa totoo, Watson, parang bilihan ng mga goods yun. Yung mga gamot, mga sabon. Watson University. lang Ay, hindi pala yun. Si Maroas pala yung sa Wharton. Wharton. Kala ko Watson. Nakagraduate daw si Marcos. Pero pagdating sa totoong buhay, yung application, yung problem solving sa buhay, wala si Marcos. Tama. Baka dumaan sa picture. Hindi, kasi kung talaga siya, yung pinag-aralan niya talaga is nanggaling sa katalinuhan niya, talagang marami siyang alam. Pero kung dumaan lang yun sa kopya-kopya, mga ano-ano, ay wala talaga yun. Bobo talaga yun pagdating ng araw. Ganun talaga yun. O parang ganyan yung sinasabi ni Sir Banat Bay. Parang walang alam. Wala pa rin alam hanggang ngayon. Nag-aral ka na sa mga dekalidad na eskwelahan, pero parang wala ka pa rin alam. Parang hindi mo pa rin alam yung gagawin mo. Yung tipong napunta ka kasi sa dekalidad na eskwelahan kasi alam mong may pera ka lang. Hindi yung talagang napunta ka sa dekalidad na eskwelahan kasi meron kang talino. Di ba?
Kasi yun ang tinatanggap sa dekalidad ng eskwela nyo, meron kang talino eh. Pero pag may pera ka din, tatanggapin ka rin. Oh. Mga talaga, yung ate niya na si Amy Marcos, Ayun, yun doon si sa Amy. pelikula na pinalabas na, tandaan ninyo? Yung Malacanang, pinalabas na pelikula na yun, oh. tamang-tama talaga. Si Amy talaga. Yung sinabi ng kanyang Si Amy talaga matalino. Yung utak ni Amy parang si Ferdinand Marcos Sr. Yung pagiging matikas ni Amy parang si Ferdinand Marcos Sr. Napakalayo kasi kay Bongbong kasi pag yung anak mo dapat yung lalaki siya makakakuha nun eh. Yung ni Ferdinand Marcos Sr., yung tikas niya, yung talino, yung gulang ni Marcos Sr. Tsaka yung pagsasalita ni Marcos Sr. Tsaka yung talagang paninindigan. Si Amy kasi parang siya yung nakakuha, matapang si Amy. May paninindigan, pag ito yung pinaniniwalaan ko, talagang steady lang ako, ito yung paniniwalaan ko, tsaka hindi pa pwedeng diktahan eh. Diba? Kasi kung kaya mong diktahan si Senator Amy, hindi niya kakalabanin si BBM, kapatid niya yan eh. Diba? Pero nakita naman natin si Senator Amy, o kita niyo, ang tindi ng paninindigan, banggain kung sino ang dapat banggain. Buti si Madam Imelda, medyo hindi naguguluhan sa kanilang magkapatid, no? kapatid doon sa pelikula na through the experience ng father, di ba? Ng kanyang tatay, na sinasabihan siya na walang alam itong si BBM, walang ginawa ko hindi mag-party, walang ginawa ko hindi magbulakbol. Yo. Alam mo, sa totoo lang po, Yun talaga sa pelikula. Yun ang paniniwala sa kanya ng niya, na si BBM daw is walang alam, party-party lang, bulakbol, barkada. Yun ang talagang ni Marcos Sr. Kaya si Amy talaga iba. Iba ang talino ni Senator Amy. Talagang aral talaga, talagang nakikita mo talaga na Senator Amy parang dikit kay Marcos Sr. Si BBM kasi ganun parang easy go lucky. Kaya nga pangiti-ngiti lang eh. Kaya mapapakamot ka na lang ng ulo talaga eh. Ewan ko ba? Buti nga hindi ako nakaboto ng mga panahon na yun eh. Hindi ko lang ko sinasabi sa inyo ito ng ilang beses ko na ko sinabi sa inyo to. Naalala ko noon nung naimbitahan si Mocha noon sa bahay ni BBM noon. Sumama pa nga ako noon Nung kausap namin si BBM, sabi ko, ito yung taong hindi ko kasi alam na yung paratang pa sa kanya noon na sabog o adik. Hindi ko pa alam yun. Wala pa akong idea doon. Oo. No idea kung totoo ba yun. Hindi. As in, wala akong idea pala. Hindi lang sa totoo yun o hindi. Wala akong idea nung time na yun. Pero, kini-question ko na sa sarili ko. Sabi ko, anong klaseng tao to? Ito ba yung sinasabi nilang anak ni Marcos na matalino? Kasi supposedly, di ba? Si Marcos, yung senior, talaga namang matalino yun. Bandang dulo, ginamit na nga lang sa hindi maganda. Pero matalino talaga yun. Pero itong si BBM, nung nagpunta kami dun sa bahay niya, yung na-meet namin, wala talaga. Mahina talaga. Latak, ika nga. Alam niyo yung latak? Yung, tangina, senador ba to? Ano ba Baka ako nakausap Parang nagtataka daw siya kung ano ba yung anak ba ni Marcos. Kasi ang hirap daw talaga parang ang layo niya sa tatay niya Siguro kamukha. Yung muka. Yung muka. Kamukha. No, pero talagang yung ugali kay Senator Amy, si Senator Amy nakuha niya yung ugali ni Apo Lakay. Yung mukha naman ni Apo Lakay nakuha naman ni BBM. Yung utak lang ang hindi. Yun lang. Sana nakuha niya na rin yung isip, no? Para nakakabilib. Kasi kung ang tao matalino, kahit saan mo ilagay, matalino yan. Kasi Senator Amy matalino. Kitang-kita mo naman kung paano siya magsalita, kung paano siya magano. Kaya nga parang nadaan sa mga nadaan lang ata sa kwartas yan. So, kilala ako, mayaman ako. Makapag-aral ako dito. ito? Politiko ba ito? Ano ba to? Yung parang yung anong tawag mo doon? Bubbling ba yun? Yung parang nagsasalita lang ng walang sense habang kausap mo. Parang sa madaling salita, para puntang nga. Talagang ganun. Kaya nung kumandidato siyang presidente, ako 100% na ako nung sabi ko hindi ako ko kahit sa susuportan. kahit sabihin natin na hindi siya matalino, okay lang.
Kung sakasakali maging presidente siya, hindi matalino. Pero sana naman nakuha niya yung prinsipyo. Kaso hindi, parang hindi rin nakuha yung prinsipyo eh. Di ba? Okay lang naman sa isang presidente kahit hindi ganun katalino, kahit hindi ganun kagaling eh. Pero yung may prinsipyo talaga, tsaka makamasa. Di ba? Yung may puso sa tao, yun ang hinahanap natin. Minsan kasi masama naman pag sobrang talino, masyado ng magulang. Yun ang hinahanap natin. Kaso pati yun, wala sa kanya eh. Yun yung hinahanap natin eh. To. Hindi ko talaga. Magmumukha kaming tanga. Hindi lang weak president, pero mukhang tanga. Walang alam to eh. Yung, alam mo ito yung social na spoiled brat na hindi alam yung mga solusyonan yung mga problema sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, ito yung tipo ng ano eh. May kotse, may McLaren, mga ganyan-ganyan. Yeah? May malupit na sasakyan, pero pag na-flatan, hindi alam ang gagawin. O di kaya pagka mahina ang malambot ang gulong, hindi alam ang gagawin. Ito yung tipo ng tao na ganun. Kaya sabi ko, how can this person manage the whole country? Kaya at that time, convinced ako dun. Hindi ito karapat dapat maging pangulo. And look what happened now. Diba? Tulad nga na sinabi ko sa interview namin, pag-uusap namin ni Senator Amy. Talagang binusisa ako siya, ano ba problema? Kasi medyo umiiwas siya sa mga tanong eh. Sabi ko, ano ba talaga problema? Sino ba talaga ang problema? Eventually, sinabi niya na yung kanyang kapatid ay wala ng kontrol sa mga nakapaligid sa kanya. Yun ang problema. At mukhang ganun nga Yung mga nasa nangyayari. paligid. Yun Alam ang mo, nagpasama sa image niya, yung mga nasa paligid niya. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Ban at Bay. Kayo mga katunayan ang masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.